Hi guys! Dahil maulan today at wala tayong amo, pang day 2 na wala tayong amo, kaya nag-iisip ako kung anong gagawin. Wala rin naman driving dahil si Sasha ay nakauwi na. At binuksan ko nga yung aming freezer. Ayan, may naka-frozen pa akong palaman ng siopaw nung nakaraan na ginawa ko. Kaya naisip kong gagawa tayo ngayon ng puto paw. Pero dahil dinidefrost ko po, ayan, kainin muna natin yung ating ice cream. Ayan, prepare na natin yung ating mga ingredients. So, sa puto paw ay kailangan natin ng egg white. At sa Pilipinas kasi, ang ginagamit ko ay all-purpose flour. So, dahil maliit na portion lang yung gagawin natin ngayon, gagamit lang tayo ng 1.5 cup ng flour. Pero ang flour na kasi ito na ginamit ko is Korean brand at nakalagay dun strong flour. So, medyo may difference lang siya pagdating sa magiging texture. Tignan niyo mamaya. So, iba talaga din siya pag all-purpose flour yung ginagamit. And besides, gumagamit kasi ako ng cream of tartar para dyan sa meringue na gagawin natin mamaya. But since walang available, okay naman siya. So, pero hindi siya ganun nag-fluffy at medyo soft pa rin naman yung texture, pero yun lang, hindi siya naging fluffy. So, ayan yung mga ingredients. So, diba, pag ganyan talaga pag nagluluto, medyo makalat. Ayan na yung, kiniwalay ko na pala yung egg yolk, tsaka yung sa white. Pag usually kasi, yung ginagawa ko dyan sa egg yolk, ay ginagawa ko siyang, leche flan. But since, masyado na rin matrabaho ulit yung leche flan. But anyway, maybe next time gagawa tayo pag meron pa tayo maraming time. And then yun pala yung flour, yung nilagay ko doon is 1/4 cup na brown sugar yung ginamit ko. Siguro sa sugar din kasi usually talaga yung ginagamit dyan. White sugar para maging white yung color ng puto paw. Pero since mas gusto ko yung brown sugar. So ayan, ang nilagay ko dyan is 1.5 cup na strong flour. Pwede rin kayo gumamit ng all-purpose. At all-purpose nga usually na ginagamit ko. And then, 1/4 cup na sugar. And then, 1.5 teaspoon na baking powder. And then, mga 1/8 teaspoon ng salt. Yan, i-mix lang natin siya, i-mix. And then, lalagyan natin siya ng water. Make sure mas better na na-mix nyo siyang maigi para mag-incorporate talaga yung mga ingredients. Ayan, kukuha na tayo ng tubig. And then, sa paglalagay ng tubig, i-make sure nyo na dahan-dahan lang din yung paglagay nyo ng tubig. Dahil, pag binigla nyo, magiging too watery siya. Hindi siya maganda. So, it's better pag nagluto ay paunti-unti. Dati, ako rin naman, gusto ko ibigla dahil impatient din ako. But, yung pagluluto is dapat talagang patient ka. Wow, patient! Woo! Coming from me. Okay, so ayan, lagyan natin siya ng bali yung nagamit ko na water dyan is 1 cup and then mga 1/8. Pero 1/2 cup kasi yan yung ginamit ko pero hindi siya naubos. Ayan, i-mix lang natin din siya. Ayan, paunti-unti lang yung paglagay ng water. Ayan, tumatalsik-talsik pa siya. Ayan, mix lang natin na mix. Pag yung nagmi-mix ka pa lang ng butter, okay lang yun na gamitan mo ng medyo strong yung mo dahil hindi mo pa naman i-mix yung meringue. Later on, pag nagmi-mix na tayo ng meringue, slowly dapat yung pag-mix natin. Parang pag gumagawa natin.
Yan, ready na natin yung ating egg white ang aking mixer. Yan pala yung mixer na nabili ko sa Shamshofo for $30. So, natuwa ako kasi nakabili ako ng ganyan. Naghahanap talaga ako ng ganyan para makagawa ko nito. Kasi hindi ka makakagawa ng puto pao kung wala kang hand mixer. Kasi nga kailangan mo gumawa ng merang. So, ayan. I-mix lang natin siya ng mix. So, ang ginamit ko na sugar dyan is 1/3 cup. So, hindi ko siya binuhos lahat and then paunti-unti hanggang sa matunaw na yung first batch and then sunod na natin yung pangalawang batch. Ayan, i-mix lang natin siya ng i-mix hanggang sa maging fluffy na siya. But yung isang trick dyan, gagamit ka ng cream of tartar. Yung cream of tartar, konti lang talaga siya yung ilalagay mo. Yan yung parang maging pag naluto na kasi siya, mamaya makita nyo. So, hindi siya yung parang fluffy. So, after siya na ma-steam, nagsasagi siya. Pero, pag merong kayong anong tawag dito, cream of tartar, hindi siya magsasagi. And also din, siguro sa steamer na gagamitin dahil magkakaroon talaga siya ng difference pag yung hindi pa ganun kainit yung gagamitin, hindi pa kumukulo yung tubig, tapos ilalagay nyo na siya. Kaya, dapat sa pagluluto nitong medyo maselan talaga siya. So, kailangan lahat is talagang tugma yung tubig. Pag medyo malakas din yung apoy, magsasagi din siya. So, matagal na rin ako gumagawa ng puto pao, like mga 3 years na rin. Kaya parang na-master ko na rin siya. So, alam ko na rin yung nagiging outcome pag hindi talaga tama yung pagkagawa nyo. And then mamaya makikita nyo dyan yung outcome natin. And then papakita ko rin sa inyo yung ginagamit ko, yung outcome pag all-purpose flour ang gagamitin at kung meron tayong cream of tartar. So ayan, hanggang mix lang natin siya ng mix hanggang sa medyo umalasan na siya at maging itsurang mirang na siya. So, ayan. Ang pagmimix natin ng meringue is paunti-unti. And then, yung paghalo is paganyan. Anong tawag ba dyan? Basta, ganyan yung paghalo. Hindi ko alam kung anong tawag ng paghalo dyan. Parang pa-plift mo siyang ihahalo. Hindi mo siya yung pa-circle na parang strong na kagaya ng ginawa ko kanina. So, ganyan yung gagawin natin. Medyo i-mix nyo lang ng konti. And then, ito rin, minsan, depende rin kung masyado kang strong or na-overmix mo siya. Kasi ito, yung puto pao is just like, lumalabas siya na parang cake. Cake siya na mayroong palaman. And then, kaya siya tinawag na puto pao dahil pinaghalo na siopaw tsaka puto. Of course, puto pao nga no? Ang galing, di ba? Ayun. Tapos, yan, ganyan. I-mix lang natin hanggang na ma-corporate na yung butter tsaka yung meringue. Yan, halo lang natin siya ng halo.
So, ayan, maglalagay na tayo sa ating lagayan. Actually, ang magagawa dito ay mga 20 pieces. So, ayan yung ating Wonder Steamer na nabili rin natin sa Ukay for $20. Ayan, ganyan. Hatiin muna natin yung paglagay kasi nga lalagyan natin ng palaman sa gitna. So, half-half muna, half lang ilagay natin, and then lalagyan na natin ng palaman, and then lalagyan natin ng toppings na cheese kasi 'di ba masarap ang puto pag may cheese. Pero I suggest na ilagay nyo yung cheese pag i-steam nyo na siya kasi pag ilagay nyo siya ng earlier, lulubog ang cheese at mawawala na siya. Parang yung pag-ibig na nawala na. Charot. Ayan. Ganyan lang yung gagawin natin. And then, I think hindi ganun kainit yung steamer ko. Kaya, tinan nyo mamaya medyo sagi. Tingnan natin yung pang isang batch. And then, by the way, yung steamer ko pala is maliit lang. Sa isang layer, ang kasya lang is 4. So, bale, ang magagawa lang natin is 4 na layer. Luckily, libre ang ating kuryente dito. So, hindi tayo kailangan mag-isip ng ating babayarang kuryente. Thank you. At dahil nakalibre ng kuryente, so, ayan lang siya. 4 lang yung ating mailalagay. Ayan, ilagay na po natin sa steamer yung ating 8 pieces na unang batch. At ayan na po sila. Look, they look beautiful in there, right? Oh, mamaya kakainin na kayo. So, ayan, ubusin na natin yung natira pang mga butter. Gawin pa natin. By the way, steam pala natin ng 25 minutes yung ating mga puto. So, may timer na rin naman yung aking steamer. Kaya, sinat ko na siya ng 25 minutes, sorry. Pag wala naman kayong ganyan na steamer na may timer, mag-timer na lang kayo manually. So, ayan, ubusin na natin. So, ang nagawa ko dyan is 18 pieces, pero kasya nga dapat talaga yung 20 pieces. Pero ayan, siniksik ko na lang siya para maging 18 pieces na lang din siya. So, ayan, ubusin na lang din natin yung ating palaman. Lagay na lang natin siya dyan lahat. Para matapos na, tayo ay makapagligpit na. makalat yung ating mesa. At ayan, steam natin siya. By the way, for 25 minutes pala natin siyang i-steam. At dahil mag-aantay tayo ng matagal, ay maglalaro muna tayo kay Shasha. At by the way, ayang egg yolk, pag-isipan natin kung anong gagawin natin yan. At ayan na siya, waiting na siya ang aming dog. At tingnan nyo naman, napakalakas ng ulan. At after 25 minutes, andyan na siya. Tapos na. Thank you for watching guys. Until next time. Bye!